How was it like growing up na pinagpapasapasahan ka ng parents? Mahirap kasi syempre sa isang family kailangan ang bata kasama ang mother and father sa isang bahay. Yung mga common misconceptions ng mga tao sa Pilipinas about buhay sa Canada. Ang akala nila, pinupulot lang natin yung pera. Pag nag-away kami, space muna. Pero syempre, yung space na yun, hindi naman naabot ng end of the day. Hindi naman na mahaba. Kala ko 3 linggo eh. Uy, go over. Hindi naman. LDR kayo ng Yes. partner mo ngayon? Hindi naman kayo mag-asawa? Boyfriend, girlfriend? Boyfriend, pa? girlfriend pa. Okay. In the future, siguraduhin mo ah. Yo, kamusta internet world? Ako nga pala si Kyle from Filipino TV, also known as Coach Kyle from The Breakdown, also known as Kyle ang kabanda ng lahat from the Kulto Kultura podcast. And welcome to Sa Totoo Lang podcast. And for this episode, ang kasama ko ay isang content creator. We came across each other sa TikTok. Nakita ko, she's a starting creator na ano siya, slowly siya nagkakaroon ng traction. Fairly new pero maganda yung channel niya at yung contents eh. Siyempre, wag natin patagalin. Kasama natin si Darlene. Hi! Hi, Hi. sis. Kamusta? Hi Kyle, okay naman, medyo kinakabahan lang kasi first time. Sabi mo sa akin, insomnia ka kagabi ah. I know, hindi ako nakatulog kasi di ko alam kung anong mga sasabihin ko or ano isi-share ko sa ating internet world. I guess first of all, gusto muna kitang kamustahin. Kamusta ang iyong araw? Kamusta ang iyong buhay? Okay naman ang buhay-buhay. Ganun pa rin kahit na ang dami nating challenges sa life. Lalo na ngayon, ang dami kong naririnig sa social media about the changes sa immigrations, sa lahat, lalo na sa Philippines, lalo na sa mahal nating bayan. So okay naman, life still goes on. Tuloy pa rin ang buhay. Gusto muna kitang kilalanin eh. Kasi Okay. syempre curious ako for backstory, for context din sa mga nanonood. Sino ba si Darlene as a bata? Saan ka ba lumaki? Yung upbringing mo. Okay. Ako kasi before I came here sa Canada way back 2023, taga Manila lang talaga ako. Manila girl, Pasay to be specific. Wala naman ako masyadong kinagisnan na province, pero ang mother ko kasi is from Davao. But, and then yung father ko, wala siyang province, Manila lang din. So, ayun, talagang lumaki na ako sa side ng mom ko. And then, yung mother ko, parang, I don't know, hindi ko matandaan kung ilang taon ako noon. But I think 6 years old, parang gusto niya na ako ibigay sa father ko. So, sa side na ng dad ko. Ay, broken family ka? Yes. Okay. So, Ay, wait. Gusto ka niyang ibigay sa side ng dad mo dahil? para, yun, mapag-aral, matustusan yung pag-aral ko all throughout my teenage life. Parang, yun nga, for a better future na rin for the better future na rin para sa akin. So, yun, 6 years old, 7 years old, all the way through college. Ayun, nagstay ako sa kanya. And then, hanggang sa, yun, nga, plano na nga niya akong makuha dito sa Canada. Yun, nakuha niya rin. Naandun ako sa side niya, and then, nakahanap siya ng way para makarating ako dito sa Canada. Ay, wait lang. Nasa Canada na yung dad mo the whole time? Or umalis siya habang some part nung kabataan mo? Hindi naman siya, umalis siya, like mga, hindi ko matandaan kung ilang taon ako, but I think I was, after second year high school, hindi ko matandaan kasi, yun, umalis siya, actually, yun nga, para magkaroon siya ng better future to be with his wife. And then, ayun, nandun ako sa side ng lola ko. So, growing up, lumaki talaga ako sa lola ko. Parang Lola's girl. Lola's girl. So, ayun, Lola's girl, ako binabantayan, tinuturuan ako paano magluto, paano mag-commute and stuffs, paano mabuhay as a teenage girl. Kasi nga, di ba,
hindi naman tayo pabata, tayo naman ay patanda. So, ayun. Habang nasa Canada ang dad ko, tinatapos ko yung college years ko. Hanggang sa nag-decide siya na mag-apply ako for Canada. Mhm. Gusto ko itanong, Dar, kasi para sa mga kagaya natin na nag-high school sa Philippines, it's very different from yung high school dito sa Canada eh. Ako sinatry ko both. And alam mo yung tinatawag na status quo sa school. Ibig sabihin ng status quo ba yung tawag doon? Yung meron ka lang thing, di ba kunyari sa isang classroom, merong mga hip-hop, may mga emo, may mga nerd, may mga ganun. And ako kasi, akala ko, nung bata ako, share ko lang ng konti, ang only way para magustuhan mo yung school is maging bully ka. Ganun ako ng high school eh. May class clown ako, tapos malakas akong past na yon, malakas akong mambully ng classmate ko. Huli pala to. And then, as tumatanda ako, hindi ko na-realize yung damage nun. Meron akong mga classmates today na sinasabi sa akin, hindi nila na-enjoy yung high school dahil sa akin, gano'n, mga ina-unfriend ako sa social media. I'm sorry. Nagbago na ako. Gusto ko malaman ngayon yung kwento kasi ng bawat tao na nag-high school sa Pilipinas. And anong klase kang estudyante nung time na yon? Ano ka ba? Rakista ka ba nung time na yon? Or ikaw yung mga tahimik lang sa class na nasa sulok, na nag-aaral lang? Or kung ano man? Or cool girl ka ba nung time na yon? Way back high school, may pagka-boyish kasi ako nung high school. Sa mga nakakaalala niyan. Okay naman ako as high school girl noon. Medyo marami kasi ako naging crush noon. Huwag na nating pag-usapan. So yun, okay naman ang high school life. Medyo kung makikita nyo talaga na iba talaga ang way ng high school life sa Philippines and dito sa Canada. Kasi yun nga, may little brother ako na grade High school 7. dito? Yes, Okay. grade 7. Alam mo yung tipong hirap na hirap siya sa subjects niya, sa homeworks niya, sa projects niya. Parang ganito, ate, I need your help. Can you help me? Especially math. Doon ako mahina sa math. And then, Ay wait, mas nahirapan siya dito kaysa sa Philippines? actually, hindi pa siya nakakapunta ng Philippines. Okay. Dito So siya. parang dito na siya lumaki, dito siya pinanganak. Parang tinry ko i-gain yung knowledge ko from high school sa Philippines way back. Tapos i-apply dito sa kanya. So parang ang iba talaga yung way of teaching nila dito kumpara Talaga sa ba? Philippines. Iba. Sa akin, baliktad eh. Mas nadalian ako dito kasi, hindi ko alam, ganun ba sa inyo sa Philippines? Kapag meron kayong exam, kunyari, algebra or whatever, bawal mag-calculator sa Philippines, di ba? Ay, naalala ko yun nung Di high ba? school. Ganun sa atin. Dito pwede ka magdala ng scientific calculator eh, sa mga exams eh. Kaya, ewan ko nga, nagulat nga ako ron eh. Parang, naisip ko nung time na yun, pinapahirapan lang ba tayo sa Pilipinas for no reason? Tapos, pag tumanda ka na ngayon, hindi mo naman pala kailangan sa buhay mo. Totoo. Diba? Tsaka napansin ko pa nung time na, di ba, natapos ako 4 years. 4 years sa college. Then, 1 year lang kasi yung course ko dito nun. Alam mo ba, never ako naging honors sa Philippines nung college ako. Nung nandito ako, naging honor ako. Honor roll ka. Ano pala tinik mo nung pumunta rito? Sorry, medyo nag-fast forward tayo ng konti. It's okay. Bale, yung course na in-applyan ko dito is Global Hospitality Operations Management. Parang, siya, restaurant or hotel supervisor or any managerial role. Okay, gets. Medyo nag-fast track tayo. Balik lang tayo dun sa buhay mo sa Philippines. Gusto ko lang, medyo na-curious lang din ako tanong. Since, eto, medyo lumayo lang tayo ng konti. Na-mention mo na galing ka sa broken family. How was it like na growing up na parang pinapapasapasahan ka ng parents? Not in a bad way. Dahil lang kasi broken family ka and magkaiba sila ng household. How was it like for a young girl growing up na ganun yung sitwasyon? Nung una, parang mahirap kasi syempre, di ba, sa isang family, kailangan ang bata
kasama ang mother and father sa isang bahay. So, ang akin kasi, parang may times na nasa mom ako, sa mother ko. Pero, alam mo yun, may gabi na iiyak ako na gusto ko sa tatay ko. Tapos, tatawagan lang niya yung father ko na, sunduin mo to. Kasi gusto niya sa'yo, umiiyak. Tapos, alam mo yun, pag nandun naman ako sa side ng father ko, ganun din, umiiyak ako. Gusto ko naman, parang magulo. Magulo siya, pero in a way na masaya kasi syempre, may mga sister and brother ako. Nung time na yun, ang unang nagkaroon ako ng sister sa side ng mom ko. So yung siblings mo lahat half siblings? Yes. Wala kang full na kapatid? Wala. Ako Okay. lang. Pero ikaw ba eldest? Okay. Sa lahat. Gets. Pero ano kasi, anong tawag dito? Were you aware nung time na yon na ito yung sitwasyon ng family mo? Or dahil lang kasi bata ka, hindi mo maintindihan? Feeling ko, hindi ko pa naintindihan nung mga panahon na yun. Although, na-explain naman ng lola ko sa akin before na, yun nga, although hindi naman kasi sila kinasal. Pero in good terms sila. Yun ang good thing kasi good terms ang parents ko. And then, napalaki naman nila ako ng maayos. So, yeah, good terms naman kami. Good terms naman sila. Hindi kasi meron akong mga kakilala at mga friends na galing din sa broken family. And ano sila, parang syempre growing up, naiinggit sila sa, kunyari nakikita nila yung ibang friends nila na buo yung pamilya. Merong mom and dad presence kapag mga family day, kung ano man. Matindi yung epekto sa kanila eh. So kaya ako natanong sa'yo kung meron ka bang ganong klaseng experience at some point growing up, di ba? May instance naman na ganyan, na kunyari, like nung graduate ako ng grade 6, instead na yung biological mom ko ang kasama ko mag-walk down the aisle, di ba, sa aakyat ng stage. Yung dad ko tsaka yung stepmom ko ang umakyat. So, wala namang struggle for me kasi I feel the love and the full support naman. Parang, yun nga, good terms nga talaga sila, even my stepmom and my biological mom. So, okay naman sila. Kumbaga tinrato ka naman na parang totoong anak ng stepmother mo, tama? Yes. So, lalo na ngayon. Well, yun ang isang maganda sa part na yun, sa aspeto na yun. Pag-usapan natin yung nag-college ka sa Pilipinas. Anong course kinuha mo sa college? Ay, graduate ka ba ng college? Yes. Okay. Oo naman. College graduate ako, tourism management. Okay lang naman i-mention ko yung school, di ba? Oo naman. Graduate ako ng Centro Escolar, University Makati. CEU. Bakit tourism management? Yung ba yung trip mo? Hindi naman siya sa trip, parang gusto ko rin kasi maging cabin crew. Okay. Flight attendant, ganun. Flight attendant kasi nga, di ba, as a flight attendant, pupunta ka sa iba't ibang provinces. Hindi lang sa ibang provinces, pwede rin internationally. So, para ma-explore mo rin kung ano yung talagang mayaman sa atin sa Pilipinas. Mayaman sa atin sa Pilipinas. Mayaman ba talaga? Anong klase kang estudyante nung college? Mabarkada ka ba? Parati ka ba nagkakat ng class? Honor roll? Bulakbol ang mga college. Ako, ganun eh. Buong mabubunyag pa yata tayo dito. Ako nung college, 50-50. 50-50 bulakbol. Sorry. Okay lang 50-50 bulakbol. 50-50, di ko ata, ewan ko, may once yata na naranasan ko rin mag-cut class. Bulakbol ba yun? Once lang? Di ba? Once lang. Okay naman ako nung college. Medyo mahirap kasi, lalo na especially with the circle of friends that you have. Bakit? Masama ba yung circle of friends mo? Parang alam mo yun na parang nalileft out ako. Pagka may mga ganun na, kunyari, kakasama, yung mga circle of friends ko kasi, parang sila na yung solid na kasama ko through thesis, the mga group work. Tapos parang syempre katagalan, di ba? Matagal mo silang kasama all throughout your life na rin. Parang more than 4 years na.
parang nung natapos kami mag-college, parang wala na. Wala, hindi mo na sila, cut communication na, parang, Talaga? mm Baka hindi mo sila tunay na kaibigan. I know, pero alam mo yun, thankful pa rin ako na parang na-meet ko sila throughout my entire life, na parang there's a lesson behind it. So wala ka ng kaibigan from college hanggang ngayon na kaibigan mo pa rin? Meron, nag-iisa. Okay. Pero nasa nasa Qatar. So ngayon, nasa Qatar siya. Nasa Qatar siya ngayon, base siya doon as flight attendant. So ayun, meron naman akong nag-iisang best friend way back college na base siya sa Doha, Qatar. And unfortunately, isa siya sa naging successful na cabin crew. So recently lang, nagbakasyon siya dito. So yun, nag-meet kami together after 3 years ata. Yun, after niya mabase at Qatar as FA. Bakit hindi ka nag-FA sa Canada? Mahirap. Curious lang. Mahirap ba? Lalo na ngayon, ang hirap. Lalo na kung wala ka pang, yung permanent na status talaga. Yun, mahirap. Pero although gusto ko man, pero kasi yun ang dapat na course ko nung mag-apply pupunta ka pa dito? lang. Kaso, parang namahalan yata kami nun kasi nga, ang course ng flight services is 2 years, medyo malaki. Kasi, I think, mas mahal pa nga yata ang tuition fee from Philippines kumpara dito, di ba? Kung, Hindi ko sure 100%. I think so. yeah, ayun, mahirap. Tsaka medyo pricey na rin. Since nandiyan na tayo sa topic na yan, yung transition mo naman papuntang Canada, kamusta yun? Galing Philippines, syempre, ilang taon ka? Ilang taon ka na? Nag-work ka na ba noon nung pumunta ka dito? Or were you working? Nung dumating ako actually from Canada, here, mga ilang weeks yata akong hindi pa nakapag-work kasi syempre adjusting pa. So, school muna, sabi ng dad ko, school daw muna, ganito, ganyan. No, nung nasa Philippines ka papunta dito, anong ano mo? Like, hindi ka na student noon, obviously, kasi... Oh, yeah. Actually, nag-work, bago ako mag-transition to Canada, nag-work ako noon as a ground crew sa isang bagong airline, which is Sunlight Air. If you're familiar, kung ma-search mo mamaya. Ayun, working ako as ground crew. But before ground crew, I worked before as a bank teller. Then with the bank teller before, I worked as a customer service representative. Ayun, yun yung mga naging work ko before ako mag-transition to Canada. Yeah, yung pag-transition mo sa Canada, was it, hard decision? Or paano ka naman napunta ng Canada? It was a bit exciting, and then parang bigla ang decision na rin kasi syempre kailangan mong yun nga, na-approve ka nga, di ba, as an international student. Pero may work kasi ako noon. Nung time na na-approve yun, sabi ko, shit, ito na yun. Ito na yung chance ko para, alam mo yun, to get a brighter future, di ba? Kasi Canada na yun, di ba? Isa ka ba dun sa mga gusto mo talagang pumunta dito? Oo. Dream ko talaga ang Canada. Ayoko dito. Ever since, talagang feeling ko, nung time na pumunta pa lang yung papa ko, parang, shit, parang gusto ko rin mag-Canada, gusto kong maganto, gusto kong maganyan. Dami kong gusto. Yun, nung time na nasa work ako, biglaan kasi syempre, kailangan mo mag-resign. Yun ang pinaka mahirap na part. Kasi parang, kung kailan na-align yung work ko dun sa course na nakuha ko or natapos ko sa Philippines, dun naman ako kailangan umalis. So, Okay. mahirap pa rin na decision siya. Actually, pwede ko ba itanong? Kasi, di ko lang kung napapansin mo. Ako, nakikita ko sa internet, ang daming Filipino na gustong pumunta ng Canada for whatever reason. Ikakaganda ng buhay nila siguro. And pag dito naman, Yeah. ang daming taong ayaw nila dito, gusto nila umuwi yung Philippines. Ikaw, ano yung mindset mo? Hindi kasi gets ko kasi hindi nila alam kung ano yung buhay dito. Meron namang pros and cons. I guess hindi para sa lahat yung Canada. I Yeah. gets ko yun. Pero
ikaw sa headspace mo, noong mga panahon na nakita mo yung dad mo nandito, ano yung iniisip mo na parang magiging buhay mo sa Canada kung bakit gusto mo dito? Or ano yung pinapangarap mo? Bakit mo gustong pumunta dito? Bukod sa, yun nga, makasama ang family, parang, andito kasi yung opportunity lahat. Especially, healthcare. Mm. Bukod sa healthcare, um, dami mong joke. Ang daming paulit. Dami mong So, no, kidding aside, bukod sa makasama mo yung family, yung healthcare nga dito, yun, which is, yun nga ang most gusto ng mga Filipinos, parang di mo na parang di, ewan ko ba kung ano ba ang mga Filipino dito kasi parang bugbog na rin sa lahat ng taong puro trabaho. Dito. Oo, kumpara sa Pilipinas kasi parang, alam mo yun, once na mawalan ka ng work sa Pilipinas, tambay na tawag sa'yo, di ba? Pero masaya pa rin. Oo, iba pa rin ang saya talaga sa Philippines. Ayun nga, ngayon nandito ka na, nakita mo na yung life. Anong napansin mo? Meron ka bang bagong realization about Canada or focus ka lang sa goal? I think, for now, focus lang sa goal. Pero ang na-realize ko kasi dito, once na rin na mawalan ka ng work, parang di mo alam saan ka kukuha ng ganitong pera, ganitong ganyan, saan mo babayaran yung ganito. Nababaliw mga yung bills, mga tao dito sa ganun. nakakabaliw. Oh, Yung dami. iba nga, nakikita ko, di ba, nagiging homeless yung iba. Madaming ganong case. So in that case, sa sarili mong experience nga, dahil what do you think are yun nga, yung mga common misconceptions ng mga tao sa Pilipinas about buhay sa Canada? Na parang ang akala nila, pinupulot lang natin yung pera, Totoo yan. na parang kung makapanghingi sila ng, ay, sana naman makahiram ako sa'yo ng ganito, ng ganyan, na parang sa isang iglap, may pera agad na ibibigay sa kanila. Yun yung mga misconception na hindi alam nung mga nasa Philippines. Nakakatawa. Sorry, sobrang relate ako eh. Ang dami kasi, ayaw naman attack. And then, ganun kasi talaga yung mga tao sa Philippines. Kala nila parang tumatay ka ng pera dito. Totoo yan. Tapos akala nila pag nandito ka, mayaman ka na or something. Hindi naman. Siguro, kung nandito ka nakatira, okay lang, di ba? Mabibili mo yung lahat ng gusto mo, hindi kagaya sa Philippines. Kasi, kumbaga dito parang, yung gap ng mayaman at mahirap is, halos wala eh. Yes. Sa Philippines kasi, ang laki ng gap ng mayaman at mahirap. Tama ba? Yung ganun. So, career-wise dito, pag-usapan natin. So, obviously sa Philippines, nag-work ka as parang, corporate? Madami, iba-iba experience mo, di ba? Nung dumating ka naman dito, anong una mong naging work? As a international student ako, unang work ko is food server sa Kabalin. Okay. Yun, doon ako unang nagland ng work. Although, ang dami kong in-applyan bago yun. So, yun, I work as a food server sa Kabalin. Yun nga, yung magsiserve ako ng food kapag may mga order. And then, minsan mag-a-assist ng mga food trays nila all the way upstairs sa mga magda-dine-in. Hindi, kaya ako kasi natanong, marami sa mga tao dito, kahit example ko yung parents ko. Yung parents ko, specifically my dad, hindi niya gusto dito. Because, dahil sa career-wise ang dami ditong mga Filipino na parang engineer, mga doktor sa Pilipinas, tapos pagdating nila dito, they're warehouse workers and cleaners. And marami din naman na, okay, gets nila yung ganung buhay and tinatanggap nila. Pero marami na parang hindi nila matanggap at yung Totoo. pinag-aralan nila sa Pilipinas, yung status nila, kung ano man sila sa Pilipinas, tas ganito lang sila dito. Ikaw, personally, coming from, ganun nga, dahil mo pinagdaanan na klase ng magandang trabaho sa Philippines, at least by title, di ba? Tapos pumunta ka dito, you're a food server in a Filipino restaurant. Meron ka bang mga ganun sa isip mo na, hindi ko alam kung ano tawag dun pero, alam mo yun? Parang lunok pride. Oo, Iba yung meron ka tawag. bang mga ganun?
For me, parang wala namang ganun nung time na yun. Parang iniisip ko na lang kasi na parang nag-upgrade lang ako. Kumbaga, upgrade in a way na, syempre, Canada. Although, meron naman tayong mga food service sa Philippines, syempre, parang I feel, parang yung proud sa sarili na, yun nga, nakarating pa rin ako dito. Although, iba siya sa level na naging work ko or sa mga narating ko sa Philippines. Parang, nung time kasi na nandito ako, feeling ko, parang pasimula pa rin. Starting a new life talaga dito. Ayun. Kumbaga okay, na food server ako ngayon, pero mas meron akong chance dito maabot yung mga pangarap ko sa Philippines kumpara pag nandun ako. Yun nga lang, mag-start ka sa simula dito, di ba? Parang, I think yun nga yun yung isa sa mga, tama rin yung sinabi mo, yung ganong mindset din yung gusto kong sabihin sa mga tao na gano'n yung nafe-feel nila, mga dati silang, kung ano man, na mataas yung status nila sa Philippines and hindi nila matanggap siguro by ego or pride na cleaner lang sila or warehouse workers. But hindi ko naman sila ma-blame. I understand them kasi nga, pinagtrabahuhan din naman siguro nila ng maraming taon yung kung bakit sila ganun doon. But, yun nga, hindi talaga siya for everyone. Yun lang talaga yung laging sinasabi ko. And I respect na yung mga tao na gano'n, kung di talaga para sa kanila, it's okay. Mas priority ko para sa akin. Mas gusto ko na i-priority ng mga tao kung saan sila magiging masaya. Tama. Ikaw, meron ka bang parang, ano matawag dito? Ayoko kasing sabing long term eh. Parang, anong short term goals mo ngayon dito sa Canada? Ano ka pa lang, like 2 years, di ba? Ako, siguro, ang short term ko, yun nga, kailangan, kasi parang, hindi naman kasi ibig sabihin na, nasa Canada ka na, ganito, may mayaman ka na. Parang, kailangan mo pa rin kasi, bukod sa pagiging career-wise, kailangan maging money-wise ka rin talaga. Yun ang short-term goal ko for now. Kailangan kong maging wais sa paghawak ng pera talaga. And then, ayun, makakuha rin ng permanent status dito. Saan ka ba nag-work ngayon? Ngayon, nag-work ako sa Harina. Okay. Wilson Bathurst. Yes. Sabihin, nag-iipon ka talaga. Yes, So, kailangan. manlilibre ka mamaya. Tignan natin mamaya. Lunch no? Joke lang. Yes, ayun. Okay, so... Sorry, nagutom ako eh. Nagutom na. What are your hobbies currently na ginagawa mo outside ng work? Outside ng work, actually talagang pinagkakabisihan ko magbasa. Lalo na, although di talaga ako bookworm, di rin ako nagbabasa sa Philippines. Parang, new hobby kasi, parang iba yung feeling na may binabasa ka talaga. Kasi minsan, ang toxic talaga sa social media. Yun. So, tatanong ko sana kung binabasa mo ba ay totoong libro or nagbabasa ka sa internet? Totoong libro naman. Bakit books? Paano mo naisipan na gusto ko magbasa bigla ng libro? Sabi mo nga di ka naman nagbabasa dati. Syempre parang away na rin sa social media. Tsaka minsan kasi ang toxic. So although books kasi parang there's something na may mapupulot ka all throughout the reading it. Lalo na ngayon, may binabasa ako na The High Five Habits. Parang it will change the way it will change your life. Parang yung mga habits na nakasanayan ko before, parang mababaling siya dahil dun sa book na nabasa ko. So, ayun, gusto ko rin mabasa kasi mahina rin ako sa English. So, ma-widen ko yung vocabulary ko with the different words sa book. So mga ganitong mark pala ng show, magsiswitch na yung language natin to English na tayo mag-uusap. Baka mamaya nosebleed na tayo. Although lahat kasi ng tao ngayon nakatutok sa social media and sa internet. And it's very, very overwhelming. And then lalo na sa Filipino, toxic talaga sila. Toxic talaga yung mga Filipino. Sobrang sad, di ba? Yes. And I guess away from screen time din siya.
pag-usapan natin content creation. Siyempre ngayon, nagsa-start kang gumawa ng contents for social media. Yeah. Isa sa mga malalaking reasons kung ang purpose naman kasi talaga ng show ko, ma-share ko lang din sa'yo. I think na-share ko naman na sa'yo off-cam, is to be able to, gusto kong maka-invite ng mga creators dito sa platform na to. Para mapag-usapan unang-una yung journey nila. Kasi na-realize ko while scrolling TikTok, is sa mundo nga ngayon na parang ang dali ng gumawa ng content and everyone is a Tama. content creator, quote-unquote. Merong mga a few na parang sa unang glance mo parang interesting yung story. And sa ating mga Filipinos dito sa abroad, laging merong magandang kwento kung bakit ginagawa ng mga tao yung bagay na ginagawa nila. So that's one. I wanted to be able to share stories of yun nga, yung mga Filipinos dito sa Canada. And for creators naman, curious ako lagi bilang a creator myself na marinig yung kwento ng mga content creators na meron tayo dito sa Canada. Kasi alam naman natin, itong country na to is nandito tayo para mag-work, career, family. Pero may mga tao na hahanap nila yung time para gumawa ng contents. And sure ako, maraming kwento sa likod nun kung bakit nila ginagawa yun. Despite, di ba, hindi naman ito yung mundo, wala man tayo sa Pilipinas para gawin yung mga bagay na yun. So, that's why. And yung pa isang bagay. And yung pangalawa is, gusto kong ma-introduce itong kami sa Filipino TV sa mga aspiring creators out there na itong space namin, itong platform na meron kami. And hopefully maka-nourish at the same time or 'di ba for na ma-welcome kayo na merong ganitong lugar dito sa Toronto para sa ating lahat, 'di ba? Syempre nakatutok ka doon and nagumagawa ka ng contents for public consumption basically, 'di ba? So ang ganda na meron kang balance na ito away from itong toxic na mga tao. Yeah. Pero nakakatawa lang. Ang nakakatawa sa ginagawa natin is gumagawa tayo ng contents for public consumption pero natatoxican tayo sa public . Ang kulit din ng mundo no. Totoo yan. Pag-usapan natin yung content creation. Paano ka napunta into your content creation era? May era. So, yung content creation era na yan kasi, noon pa lang, alam mo yung nauso pa, bago pa yung TikTok, may Dub Smash, di ba? Dub Smash, yeah. Doon ako nagsa-start. Yung mga una pa lang, hindi pa uso yung mga vlog-vlog na yan, di ba? I mean, meron, pero yung mga creation na funny videos, yung may lalagay ka sa mukha mo, doon ako nag-start. Content creation era pa lang, parang gagawa ka ng sayaw. Tapos yun na, nung time na nag-boom na yung TikTok, doon ko na napapanood yung may mga vlog-vlog din. Nag-start kasi ako niyan, yun nga, nung time na nandito na ako, dun, parang dito ako nag-focus. Parang ang first video ko yata nun is first camping ko nun, summer. Doon ako nag-create ng first content ko. Pero wala pang vocal nun. Parang capture lang, sarili mo lang, yung mga scenic views lang. Yun, doon ako nag-start ng... Wala pang mga hi guys ka. Wala pa mga hi guys. wala pa. Pero paano mo naisip na ganun yung gagawin mo na content? Paano mo dinecide, gusto ko nga gumawa ng i-capture ko nga itong camping trip namin, post ko online, ganyan. Actually, mahihain kasi ako. Pero sa kapalan na lang ng mukha kasi, di ba? So, naisip ko lang na why not i-share ko yung memories or kung ano man yung napuntahan namin dito sa Canada. Parang yun, alam mo yun, sharing is caring naman, di ba? So, ano to, YouTube or TikTok? I think Facebook Reels. Okay. Doon ko siya first in-upload. And then, kamusta naman yung reception ng tao dun sa una mong, ang tawag dito, una mong attempt to make a content? Ayun, natuwa ako kasi may numbers. Alam mo yung numbers of views bukod dun sa comments and sa likes. So, sabi ko, at the back of my mind, sabi ko, parang gusto ko na pasukin to. So, dun na nag-start yung Get Ready With Me for work or for school yata. Yun yung nag-views. Parang nakita mo, may interesado pala sa ginagawa ko. May interested pala. Pero ang layo nun sa Get Ready With Me, from capturing yung lakad nyo, from biglang ikaw nag-Get Ready With Me. Paano mo naisip naman yung Get Ready With Me content?
Actually, after nung camping na yun, syempre, may mga iba following videos pa nun. Di ko alam saan ko paano ako nag-ano ulit. Di ko na matandaan ko ano yung next video after the camping. But ang dami ko nang na-capture eh. May video ako nung nag-Filipino extravaganza. Pinicture, nag-video din ako nun. Pero walang mga hi vlog. Hi guys, Yeah, welcome to my life. Mga ganon. Ano pa lang yun, gagawa ako ng mga TikTok dance. Siyempre, kasama ako, bukod sa ako, dinamay ko na yung sister ko. So, yun. Marami pala talagang interested sa Facebook. Facebook, TikTok, ayun na. Marami interesado makita ka sumayaw. Yeah. So, yung pinag-usapan pa na namin na Get Ready With Me video niya, yun yung parang pinaka nag-viral mong video, di ba? Yes. Tama. Nakakatawa yung anong tawag dito? From capturing festivals ba? Or yung mga Yes. ginagawa mo Oo. dancing and to biglang get ready with me. Ganyan. Ano yung mga interest mo with content creation ba? Ano bang mga gusto mo pang gawin? What is it about content creation na kung bakit mo siya tinuloy talaga? Ano ba talaga yung pinapasaya ka ba niya or dahil lang ba nakita mo may nanonood sa'yo? Ano bang satisfaction ang nakukuha mo from content creating? Feeling ko din siguro may mga nakakita rin kasi ng talent. Lalo na maano ako mag-edit pa. Parang may mga nagagalingan na Magaling ka ang galing mong mag-edit, ang sipag mong mag-upload. Parang yung mga friends ko nga, sabi nila, ang bilis mo naman mag-upload. Parang kanina lang, nagbi-video lang tayo. Ngayon, nakapag-post ka na. Parang mga ganon. Natutuwa ako. Natatouch ako sa mga ganong compliment nila. So dahil doon parang na-inspire ka na ipagpatuloy. Yes. Meron ka bang mga pinapanood na content creators na parang medyo influences mo sa paggawa mo ng content? To be honest, meron. Pero ang gusto kong sunod na matry is yung Get Ready With Me, yung mga makeup tutorial, which is wala akong idea talaga. Hindi ako marunong mag-makeup kung ano yung una, kung ano yung susunod, ano ba dapat, saan ba dapat ilagay. Hindi ako marunong ng makeup. Content creator na inaano ko is... Wait lang. Paano ka gagawa ng makeup kung hindi ka pa pala marunong? Aaralin mo pa lang. Aaralin ko pa naman. So, ayun, yung sabi mo nga, yung content creator na parang na-inspire ako, actually, hindi ko matandaan kung sino, pero may mga content, parang alam mo yung mga small content creators sa Facebook, sa Reels, yung mga nagluluto, yung mga gumagawang bigla-biglaan lang. Yun, doon ako minsan nai-inspire sa mga, nag-i-scroll ko sa mga Reels. Doon ako na natutuwa na, parang, lalo na ngayon pag may biglaan akong lulutuin sa bahay, sabi ko, kakapture ko to. Kailangan makuha lahat ng recados. Mga ganun. Doon ako na-inspire sa mga Reels ng mga small content creator like me na nagsisimula pa lang. So meron ka talagang content creator mindset. Kasi alam mo, ang isa sa mga struggle ko, kunyari ito talaga yung work namin eh. And then, minsan, siyempre sa mga meeting namin, nag-usap kami about, kailangan mong gawan ng TikTok or content. Kasi ang content creator mindset is kahit anong gawin mo, may isipan mo siyang i-document. Yes. For some reason, di ako ganun. Pero yun nga dapat eh. Yun yung, kapag narinig mo yung kwento ng mga biggest vloggers or content creators out there, ganun sila. Paggising nila, lahat nung gagawin nila sa araw, naiisip nila kailangan ko i-document or else sayang. Totoo. Hindi ko maintindihan sa akin kung bakit hindi ako ganun despite being in this field ever. Sabi ko, hindi ba talaga ako, siguro hindi talaga ako content creator by utak, nagkataon lang or yung content talaga na para sa akin is hindi sa ganun, hindi yung i-document ko lahat ng nangyayari sa buhay ko. Yun yung something na hindi ko pa na-figure out. So, it's good na ikaw, ganun yung ganun yung mindset mo towards eto, magluluto ko, parang kailangan ko ma-videohan, this is content to di ba? Yeah. Wala lang, share ko lang naman. Ikaw ba ay magaling magluto or mahilig? Hindi ko naman masabi na expert na, pero kaya ko naman magluto. Syempre,
kinalakihan, tinuruan ng lola. Doon ako na, parang, yun nga, sabi ko nga sa'yo, nung nasa Philippines ako, parang doon pa lang ako tinuturuan. Tapos nung simulang nakarating ako dito, parang dito na ako nakakapagluto talaga ng as in ulam talaga. Lalo na pag walang malulutong ulam sa bahay, ako talaga nagkukusa. Paano ka natuto magluto? TikTok. Alam mo yung mga TikTok tutorial? TikTok University. TikTok University, yun ang tawag nila. Andun na lahat no? I know. Lalo, pati yung kung ano yung una, ano yung mga kailangan gawin. Yun talaga. Doon ako na Actually, yun nga, nakalimutan ko pala itanong kanina is yung ganong mindset na meron kang gagawin na task o normal lang na ginagawa ng tao sa isang araw. Bakit yung mindset na, ay, kailangan ko tong i-document or parang gusto ko tong gawa ng content. Yung gano'n na mindset mo, paano, saan galing? Parang kunyari, sabi ko nga kanina, kailangan ko magluto ng breakfast. Hindi ko maiisip na i-content yun, lutuin ko, tapos kakainin ko, tapos palalis na ako. Minsan kasi, minsan trip ko lang, minsan talaga, kailangan, bago ako matulog sa gabi, ay, magluluto ako ng ganito, ganyan, kailangan, ire-ready ko yung camera ko. Mga ganun talaga. Parang, minsan masasanay ka na sa routine Pero, yun nga, after, parang katagalan, minsan nawawala Minsan hindi ko na natutuloy yung, alam mo yun, pagdo-document ng kailangan mong lutuin. Kasi minsan, gutom ka na, magdo-document ka pa. According nga sa mga maraming kwento, yung mga food content creator, by the time kakainin nila yung food nila, malamig na. Diba? Tapos yung simpleng 1-minute video nila, mga 2 oras nila shoot. Oo, nakailang take pa. Ganun din experience mo, di ba? Pero paano mo? Hindi ba parang ano yun? Ako kasi mahilig akong kumain So parang mababagot na ako nun pag gano'n. Kaya rin siguro hindi ko naiisip content. Baka magkaiba tayo ng headspace pagdating sa gano'n. Feeling ko, may iba-iba naman kasi talaga tayong differences. So, yun nga, ikaw, hindi mo nga maiisip na i-document yun. Kasi nga, syempre, gutom ka na, di ba? So ako, kahit na, alam mo yun, lumamig na, andiyan naman, may microwave naman, pwede mo namang initin. Totoo. Di ba? What is your ano ang aasahan namin sa sa future ng mga contents na gagawin mo? Ako kailangan kong anuhin yung sarili ko na masipagan ko pa. Tapos kailangan maging mas matalino pa na kung ano-ano pa yung ma-create ko na videos or contents in the near future. Asahan nyo, mag-ano pa Yan. ako. Baka umasa talaga yan Baka umasa sila wala kang i-upload. Babalikan nila tong video nito, babash ka nila. Patay, nasa YouTube naman to. Ano ba anong goals mo with content creation? Like future, anong gusto mong maabot from doing this? Syempre, isa na rin dun nga yung kumita. Syempre, side hustle. Gusto mo maging artista? Wow, hindi naman artista. Parang lang, may ma-influence sa mga ibang tao naman. Parang yun nga, maging isang influencer din. Syempre, dito na tayo, taasan na natin pangarap natin, di ba? TV na to Tsaka social media na to, yun. Bukod sa side hustle, yung kumita ka, syempre. Stepping stone na rin kasi to. Kumbaga, we are living in this social media world na nga ngayon, di ba? Bakit di mo pa pagbutihin? And, aim from the top mo na, di ba? Tama Totoo ba yung yan. pagkakasabi ko? Pero, yun yung isa sa mga, tawag dito? Yung isa sa mga, ang scary lang kasi sa internet is, yes, nandun lahat. Meron ka, because of the technology and yung mga platforms, pwede ka na talagang, kahit ano gawin mo, andyan na. Pwede mo nang i-display dyan yung buong buhay mo. Pero meron siyang danger in a sense na kasi once mag-upload ka dyan ng video, nang hindi ka careful, or kung ano mang content, mag-post ka, parang nandun na siya forever. Parang nakatatak na yun sa lahat ng sa buong mundo. And then, ang tingin ko kung bakit, the reason kung bakit ang taas ng yung mga people struggling with mental health issues, mga depressions, ay because of social media. Yung mga bashing.
Ikaw ba, this is early stage mo ba, what's your take on, siguro naman, nakaka-receive ka rin ng mga negative comments on your contents, di ba? Kasi hindi natin pwede i-please lahat ng tao. Yes. What's your take on, yun nga, yung mga bashing ng mga tao sa social media and, overall mental health ng mga creators? Ay, madaming ganyan, lalo sa TikTok. Yung tipong gagawa pa ng poster account, tapos ibabash yung content mo na, ay, hindi ka bagay sa ganito, ganyan. Bakit mo pinupost yung ganyang ano mo? Hindi mo naman deserve. Yung mga ganong bagay na. Ako naman, ang take ko sa kanila, syempre, lalaban ako one time, tapos block ko na. Lalaban ako one time. Lalaban ako one time, tapos block ko na sila. Report. Nire-replyan mo talaga? Oo. Isa-isa? Parang ang ano kasi nila, the more, parang may kasabihan daw kasi sa basher, parang the more na ine-entertain mo sila. Di sila Parang titigil. Di sila titigil eh. Pero may iba dun, the more na inaatake mo yung basher, parang the more na maraming nanonood ba? Mga ganun. Pero pag ganun, inaano ko na. May mga gagatong pa. Oo. And then meron mga makikisawsaw lang kasi pumapatol yung kinomentan nila. Tapos may gagatong pa, yung mga ganun. Pero syempre, as a demure na tao, demure? Demure. Kailangan nating iwasan kasi syempre mental health natin ang nakasalalay dyan kasi this is internet world. Mahirap. Di natin alam may nasasaktan na pala tayo. Parang alam mo yun, di rin sila wise. Lalo na yung mga nambabash. What's your unsolicited advice para dun sa mga, marami akong kilala marami talaga dyan na yung talagang kapag may nambash sa kanila talagang umaabot sa ulo nila and then nade-depress talaga sila. Parang what's my intake, mga ganun. Or unsolicited advice mo sa mga ganun na hindi nila kayang maging strong sa mga basher. Parang ikaw, inaaway mo yung basher. Focus sa kanila, delete nyo na yung mga account. Easy, charis. Joke lang. Tigil nyo na yan. Joke lang. Tigil nyo na yung mga kalokohan nyo. Joke. I think unsolicited advice, parang talagang kailangan nyo maging open sa family. Kasi syempre, hindi lang naman internet world or friends, mga common friends or mutual friends mo ang ko-comfort sa'yo. Kasi talaga, family pa rin talaga ang magiging kasangga mo sa mga ganyan. Especially when you're talking about mental health awareness. Family talaga is one of the best comfort na ayun nga, ma-open mo sa kanila yung mga ganito na may nambabash sa'yo. Ibig sabihin, kasi para sa akin yun yung kumbaga, yung parang defense mo sa mga ganon. Yun nga sasabi ng mga tao, 'di ba? Kapag when people are struggling from depression, talk to someone. Yes. And then the more you open up about your situation sa hindi naman mas maraming tao. Syempre mas maraming close sa iyo na pagkakatiwalaan mo naman. Mas marami kang outlet dun sa masamang nai-epekto sa iyo o masamang dinadala sa iyo nung yung mga bashers na kasi hindi kasi natin maiiwasan unless sarado mo yung comment section mo, 'di ba? Pero have someone to talk to lagi. Ang ganda ng pagkasabi mo, parang maging open ka lang, specifically siguro sa family mo. Galing nun. Ang galing nun. What is something about you na hindi alam ng marami? Pero gusto mong malaman nila about sa'yo? To be honest, di ko din alam eh. Di ko rin kilala sarili ko Di ko nga rin alam sa sarili ko. Pero, one thing na hindi alam ng lahat. Kahit hindi one thing. Hindi one thing. Kahit marami. Di ko talaga alam. Hindi mo alam. Hindi ko rin masabi eh. Hindi ko rin masagot sa sarili ko eh. Na ano bang... For example, ano yung laging first impression sa'yo ng tao na mali? Suplada. Tingin nila sa'yo sa plada. Pero sa totoong buhay, mas suplada ka siya. Hindi naman. Ano bang tawag nila? Kengkoy, kengkay. Hindi ko alam. Basta yun makulit, yung meaning. Makulit. Akala nila suplada, masungit. Pero pag nakilala niya naman, makulit naman ako. Makulit, tapos friendly. Mga ganun. Okay naman. Kahit sarili ko, hindi ko kilala.
Pero yun, mahihain. Mahihain ako. Introvert or hindi naman? Sa bahay, introvert. Pag nasa labas, para akong nakalabas sa hawla. Marami ka bang barkada dito? Meron naman. Oo, marami naman. Anong mga ginagawa niyo sa labas? Ano bang trip ng mga tao ngayon? Puro work kasi ako eh. Yung mga ano eh. Sana nga may work, diba? Kami, mga friends ko, lalo girls, kami, minsan napunta kami sa mga bahay, get together, chika-chika, Nagiinom tapos ganun. Hindi na nagiinom eh. Alam mo yung mga pang tita na inumin, yung tea, hibiscus tea. Oh my Tapos God. kwentuhan lang kasi may mga babies na. May mga tita na nga. Sadly, nandun na tayo sa ganong age group na ang mga friends natin may bata ng kasama. May mga babies na. And ang party at get together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate pang sa na. atin. Graduate na sa mga inuman at Totoo. clubbing. Bago tayo mag-close, meron ka bang gustong bagay na i-share or pag-usapan na hindi ko nadaanan siguro na-miss out ko about chance mo na to. Wala mo, nakalimutan ko. I think siguro yung LDR. Okay. Okay, so medyo... Pag-usapan. Sige. Para balikan natin in the future. Ikaw nag-ano nito ha? Sige. Sige. Okay. Iniwasan ko nga yung relationship talk eh. Pero sige, Okay pag-usapan natin ang relationships mo. Kamusta ang iyong relationship ngayon sa that part ng buhay mo today? Ang relationship naman namin, going strong. Kinakaya every day, every second, every day. Kasi syempre, yun nga, malayo sa isa't isa. Ay, for context, LDR kayo ng Yes. partner mo ngayon? Okay. LDR. Hindi naman kayo mag-asawa, boyfriend, girlfriend? Boyfriend, girlfriend pa. Okay. In the future, siguraduhin mo siguraduhin mo. Sinabi unti. Ipapakita ko to, dinuro pa eh. Ikiklip ko yun. to as a reel kung sino ka man. Tandaan mo. Pag ito nag-viral, mapapressure yan. De, joke lang. Pressure yun. Joke lang, wag ganun. No pressure. Kidding aside. Wag mo namang toxic mo naman. Joke lang. Kidding aside. Mm. So yun, okay naman kami. Mas lalong tumatatag. Kasi syempre, yun nga, sabi nga nila, pag LDR kayo, communication is the key. Pero syempre, aside from communication, compromise. Mhm. Compromise pa din. Gaano kayo katagal na? 4 years. 4 4 years. years na kami. 4 years and 4 months. Tapos 2 years na kayong LDR, tama? Yes. Ano ba 'yon? Ano yung pinaka-challenge between, being magkalayo? Pagka, kunwari, di ba magkaiba ang time zone. Mhm. Baliktad. Baliktad talaga. Yung tipong pagod siya from work, ako parang pagising pa lang. Yung tipong pagod na siya, gusto niya ng lambing. Alam mo yun, ang hirap ibigay. Parang nahirapan ako paano ko siya lalambingin. Although, syempre, priority ko kasi para sa kanya, yung health niya ba? Yung health niya na kailangan, although andito naman ako, andyan lang naman ako, anytime you can call me. Pero pag usapang health kasi, kailangan unahin mo yung sarili mo talaga. Pag pagod ka sa work, kailangan tulog. Mhm. Although, may time naman para kinabukasan, mag-call, mag-usap, mag-chikahan. Yung ganun, time for each other. Yun ang struggle namin nung una. Paano mo na-overcome ngayon? Ayun, sinuyo ko talaga, siya, talagang nag-keep up ako na kailangan ganito, ganyan, mag-usap tayo, may time na, may araw na mag-uusap kami, like, kunwari, Friday night, kasi sa atin, Friday night na sa kanila, dito parang Friday pa lang ng umaga. Mhm. Minsan it's either may work ako or off ako, talagang on call. Alam mo yung tutulog siya, naka-open lang yung phone mo. Ganun. I guess yun yung tinatawag mong compromise, di ba? Minsan kahit pagod ka na, kailangan mo lang talagang gawin. Sacrifices din na kailangan mong gawin, no? Para sa relationships. Mhm. Paano kung kasi na-experience ko yun dati, paano
kung mag-away kayo, di ba parang, paano pag nag-aaway kayo? Which is di naman maiwasan. Lahat naman ng couples nag-aaway, di ba? Eh syempre, pag mas magkahiwalay kayo, mas mahirap ayusin yun eh. Ay, How do you sobra. deal with that? Ang hirap pagka lalo nagkaaway kami. Lalo na yung partner ko mataas ang pride, which is nakuha ko na rin sa kanya. Parang may one time nag-away kami, talagang, alam mo yun, ayoko makipag-usap. Ayoko talagang kausapin muna siya. Kasi syempre galit ka. Pag galit ka, may mga masasabi kang hindi maganda. So pag nag-away kami, I try to give him space. Parang hindi ko muna siya kinakausap. Lalo na chat, iba kasi yung dating, iba yung magiging interruption, yung dating niya. Pagka kunyari may nasabi kang ganito, ganyan, tatanungin niya, galit ka ba? Galit ka pa ba? Minsan Mga ganun. nami-misinterpret kasi walang face-to-face na parang emotions na So yun, pag nag-away kami, space muna. Pero syempre, yung space na yun, hindi naman naabot ng end of the day. Hindi naman na mahaba. kala ko 3 linggo eh. Uy, go over. Hindi naman. Pero so, ganun yung in-overcome. Talagang, Yeah. alam mo, maturity yun yung ganong klaseng, kaya mong bigyan ng space, pero, ako kasi may fear ako pag hindi ko kinausap na matagal, baka di na ako balikan eh. Alam mo, ganun, natatakot ako sa ganun eh. Yeah. Pero I guess it takes maturity para mapag-work, no? Ano pa ang ibang struggles, no, or pinagdadaanan ng isang couple na magkalayo? Para ma-share din natin kasi lalo nandito tayo sa abroad. Isa pa sa struggle, siguro yung quality time. Lalo na, ang bago ako pumunta dito, halos sa isang linggo, ilang beses kami magkita. Siyempre, yun nga, struggle din yung quality time for each other. Yung mga missing dates, anniversary, and anniversary. Lalo anniversary na dapat sineselebrate namin together. Which is, yun nga, screen time lang kasi magkalayo nga. Minsan, hindi na rin namin nagagawa yung mga virtual dates. Kasi ang dami na ngayon sa social media, di ba? Yung mga virtual dates ideas, which is hindi namin magawa. Kasi nga, di ba, work siya dito, work ako doon. Pero how do you cope with it, or how do you deal with it or make it work despite that? Anong ginagawa ninyo? Binibigyan ko siya ng assurance na although hindi man tayo ganito kagaya ng mga influencers or content creator na nakikita natin na kailangan ganito ginagawa natin for quality time ng mga virtual ideas, parang ina-assure ko sa'yo na hindi ako lalayo sa'yo, parang hindi malalayo yung loob ko sa'yo, parang mas lalo tayong tatatag all throughout this LDR relationship. Yun, assurance talaga binibigay ko sa kanya. Is there anything else? Meron ka pa bang gustong i-share? Yun nga, siguro hindi natin nadaanan about you. Meron ka pa bang gustong pag-usapan? Topics na siguro I might have missed. I think na pag-usapan naman na natin lahat. Okay, sige. Medyo naubos na rin ang ating time. Okay. I know. Ayun. So anyways, thank you, Darlene, Thank you. sa pagtanggap ng aking invitation. Bago tayo tuluyang magpaalam, baka meron kang gustong i-promote at i-shout out, pasabi mo na lang. Ay, may nagpapa-shoutout. Teka. Yan. Nagpapa-shoutout. Kala ko wala kang sinabihan. Bakit may nagpapa-shout out? Nagpapa-shoutout kasi yung partner ko. Yan. Sabi niya, shoutout ko daw yung page niya. Wow. Vlogger din siya. Siya, nagmo-motovlog siya. Motovlogger. Actually, ito siya, Jer Ventures. Ayan. Yan, tutok mo sa camera. Lava, ayan na. The whole wide Ayun, shoutout ko lang siya, yung Jer Ventures niyang Facebook page. And then, yung family ko sa Philippines. And then, syempre, mga family ko dito sa Canada. So, yun. Promote lang. mo na rin yung mga page mo kung saan kanila mahahanap. Yan. Oh, yeah, you can, wow. Ito na yung chance ko. So, yeah, you can catch me on my social media accounts on Facebook, Darlene Niedo, and Instagram at Niedodar, and TikTok, Niedo.dar, yun, TikTok.
Ayun. So, again, maraming salamat sis sa pagsama sa akin. Ako nga pala si Kyle from Filipino TV. Kasama ko si Darlene. Follow nyo siya. And this is sa Totoo Lang Podcast. Guys, kita-kits tayo next week.